tunay nga na napakasarap magpuri sa Panginoon. Kapatid, sa mga oras na to, kung isipin mo, bakit ka narito? Ano yung reason kung bakit ka narito? Hindi po ito nagkataon lamang or hindi dahil tumugon tayo sa paanyaya ng ating mga kakilala. Meron pong isang rason kung bakit tayo narito. Meron pong tunay na tumawag sa atin para makadalo tayo ng pagtitipong ito. Ang rason na yon ay dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung wala yon, wala po tayong pagkakataon na magkatipon-tipon sa lugar na ito. At in fact, siya din po yung nag-ayos ng oras natin. Siya din po yung gumamit ng tao para makapunta po tayo dito sa lugar na ito. Ngayon, anong gagawin natin dito? Una, papurihan siya, sambahin siya ng lahat ng meron tayo. At pangalawa, makinig ng kanyang salita. Dahil sa kanyang salita, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pananampalataya. Gaya ng nasusulat sa Psalms 119 verse 9 to 11, sabi dito, paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong ng kanilang daan. Sa pamamagitan ng pag-iingat ito ayon sa iyong salita. Hinahanap kita ng buong puso ko. O huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Napaka-importante po ng verse 11. Sabi niya dito, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mga kapatid, ito po yung reason ko bakit tayo narito. Upang makinig ng instruction niya, salita niya, at yung maririnig natin ay iingatan natin, i-cherish natin, i-apply natin, susundin natin. Upang nang sa ganon, tayo po ay malayo sa pagkakasala sa Kanya. Kaya hanggat may pagkakataon po tayong dumalong ng mga pagtitipong katulad nito, samantalahin po natin. Mag-ipon ng mga salita na gagaling sa Kanya. Sapagkat darating po ang araw, wala na pong gawain katulad nito. Sa mga oras ito, kapatid, lahat ng atensyon mo ay iton mo sa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang mga salita na maririnig natin sa mga susunod na mga oras. Ngayon, sambahin natin ang Panginoon ayon sa bawat boses na pinagkatiwala niya sa ating mga buhay. Bawat talento. Hindi po importante kung mahit mo yung note. Ang importante nito, yung laman ng sinasabi mo sa magitan ng pag-awit mo nito. Let's sing salita mo. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa lahat ay mo
dahil sa iyong mga salita, kami po ay nagkaroon ng pananampalataya. Narito, O Diyos, sa magitan ng iyong mga salita, amin pong inaangkin yung mga pangako mo na kahit kailan hindi mo po kami iiwan. Hindi mo po kahit minsan iwinaglit ang iyong mga mata sa lahat ng iyong mga anak. Tunay nga, Panginoon, na ang pangako mo ay tapat at maaasahan. Nawala na ang lahat, lilipas ang lahat, ngunit ang iyong mga salita, iyong mga pangako, patuloy na mananahan sa aming mga buhay.
Kapatid, sa mga oras na ito, naisip mo na ba kung bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa? Maraming beses, siguro ikaw ay nagkasakit o munti ka ng madisgrasya o maraming pwedeng mangyari sa iyong buhay. Pero bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa? May lakas. At narito ka pa nga sa lugar na ito. Wala pong nagkataon, mga kapatid. Ang lahat ng mga ito ay inayos ng Panginoon. Lahat ng pagkakataon, maging yung mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay, ups and downs, lahat po ng mga iyan ay dapat nating maranasan upang na sa ganun, may direct po tayo sa Kanya. Salamat sa Kanya pagkat nagkaroon ng pagkakataon tulad nito. Kapatid, nasusulat, walang naghahanap sa Diyos. Kung hindi, tayo po ang hinanap ng Diyos. Tayo ay natagpuan niya. Ngayong natagpuan ka niya, aalis ka pa ba? May mga pangako ang Panginoon sa ating mga buhay. Tama, hindi lahat ng nasusulat. Hindi lahat ng mga pangako doon ay para sa atin. Ngunit may mga ilang pangako doon. Na pangahawakan natin. Nasusulat sa Romans 8:38 and 39, no one can separate us from the love of God, neither height or depth or principalities, kahit anong kasakitan, hirap sa buhay, nor wealth. Wala pong makakapagpahiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangako po niyan sa atin. Sapagkat sinabi niya, hindi po kasi tayo unang nagmahal. He loved us first. That's why nagkaroon tayo ng tinatawag na standard ng love. Yung love na yon, hindi lang sinasabi, kung hindi, ginawa niya mismo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Ipinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Hesus, upang sa bawat maniniwala, sa bawat mananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panghawakan po natin. The power of God is not about talking, but it is about doing. Habang pinangahawakan natin ang pangako ng Diyos, lakaran po natin yung kanyang mga salita sa ating buhay. Minsan paawitin natin yung turo nito, pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan.
sa aming mga buhay at ito po ay aming pangahawakan. Maitaas, madakila at patuloy na mapurihan at masamba ang iyong pangalan. Amen. Nawa, nasumpungan mo na ang lahat ng mga narito sa lugar na ito at maging yung mga nanonood sa online ay nasumpungan ka nila. At tunay nga na sila ay nagpupuri at sumasamba sa iyo. Hindi lang dahil sa iyong ginawa, kundi dahil ikaw ay Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Ito po ay patuloy namin pangahawakan. Nawa, tulungan mo po kami na malakaran po. To you alone, O God, the highest glory, adoration, and thanksgiving.